Dito pala sumasakay si Putin para safe palagi. Isa sa talaga namang pinakaimportanteng tao sa buong mundo ay ang mga lider ng bawat bansa. Walang sino man ang basta-basta na nakakalapit sa mga ito. Dahil napapaligiran ito ng mga naglalakihan at armadong mga bodyguards. Kaya naman bago pa man dumapo ang kamay ng kung sino sa damit nila, tiyak na naharang na o di kaya inabit-bit na ito palayo. Dahil sa bigat ng responsibilidad na ginagampanan nila sa bawat bansa na kanilang nasasakupan, hindi nakatakataka kung bakit gano'n na lamang kahigpit ang uri ng seguridad nila. Bawat bansa ay may iba't ibang paraan kung paano nila paiiralin ang seguridad at poproteksyonan ng kanilang presidente. Kaya naman ating tatalakayin kung ano kayang uri ng mga sasakyan ang madalas na ginagamit ni President Vladimir Putin sa pagbisita sa iba't ibang bansa. At gaano nga ba ito ka-advance? Mapoproteksyonan kaya siya ng mga ito? Yan ang ating alamin ngayon. Ang Russian President State Car ay ang opisyal na sasakyan na ginagamit ng presidente ng Russia. Ang kasalukuyang ginagamit ni Putin na sasakyan ay ang Oro Senat Limousine na kung tawagin ay tank-like limo. Dahil sa sobrang advance nito at pwedeng gamitin sa gera. Noon ang gamit ni Putin ay ang Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Ang Oro Senat ay sasakyan equipped ng maraming life-saving offensive at defensive measures at alinsunod sa Federal Protective Services Standard. Ang Federal Protective Services ay isang ahensya ng pamahalaang federal na may kinalaman sa mga gawaing nauugnay sa proteksyon ng ilang matataas na opisyal ng Estado na ipinag-uutos ng may katuturang batas, kabilang ang Pangulo ng Russia. Ang Oro Senat ay ginawa sa Russia ng NAMI o ang Central Scientific Research Automobile and Automobile Engines Institute na kilala sa paggawa ng mga advanced na uri ng sasakyan sa Russia. Kaya naman tiyak ang proteksyon ng presidente sa loob nito. Ipinakita sa publiko ang Senat sa kauna-unahang pagkakataon na naganap sa 4th inauguration ni President Vladimir Putin noong 2018. Ang sasakyang ito ay kayang-kayang sumalag ng napakaraming bala dahil ito ay armored piercing bullet. Maging ang mga granada ay talaga namang hinding-hindi tatalab dito. Ang gulong naman nito ay gawa sa solid rubber tires na umulan o umaraw siguradong ligtas at makapit itong imaneho sa mga madudulas na daan. Kahit patamaan ng bala ang mga gulong nito, kaya pa din itong imaneho ng maayos. Sa loob ay mayroong built-in communication equipment na kanilang ginagamit upang mabilis na mabigyan ng abiso kung sakaling mayroong banta o panganib sa dadaanan. Bukod pa riyan, ito ay powered ng 4.4-liter V8 na kayang gumawa ng 598 horsepower at 889 Nm na sinamakan pa ng 9-speed automatic transmission. Kayang-kayang tumakbo ng 0 to 100 km/h sprint sa loob ng 6 seconds at may top speed na 249 km/h. Ang motorcade ni Putin ay madalas na escorted ng Ural at BMW motorcycles. Bukod pa riyan, may kasama ding Mercedes G-Class, Mercedes E-Class, S-Class, BMW 5 Series, Volkswagen Caravelle at Chevrolet bilang mga support vehicles. Kung ikukumpara naman sa sakyan ni Putin na naging sakyan ng mga nagdaang leader ng Russia, higit na mas advanced ang sasakyan ni Putin dahil noon sa ilalim ng USSR o Union of Soviet Socialist Republics, ang General Secretary of the Communist Party ay gumamit noon ng Soviet-built ZIL 41052 na escorted ng Chaikas. Isa sa mga mamahaling sasakyan ng mga panahon na iyon. Sa kasalukuyan, mayroong 2 ZIL limousines ang nasa pangalaga ng Kremlin at minsan ay ginagamit sa Day of Victory na isang military parade. Ang driver ng sakyan ni Putin ay hindi din basta-basta dahil miyembro ito ng Special Forces na talaga namang sumabak sa matitinding mga trainings. Hindi lang ito magaling sa pagmamaneo dahil biyasa din ang mga ito sa paghawak ng baril, patalim, maging sa suntukan at siguradong mahihirapang patumbahin ng kalaban ng mga ito. Pagdating naman sa sakyan panghimpapawid, ginagamit ni Russian President Vladimir Putin ang Ilyushin Tu-96-300PU. Ito ay isang highly modified Tu-96 na mayroong PU, initial sa dulo nito, na ang ibig sabihin ay command point. Ang aircraft na ito ay mayroong haba na halos nasa 60 meters
Ang wingspan naman ay umaabot hanggang 65 meters. Pagdating naman sa maximum takeoff mass ay nasa 270 tons at ang max cruising speeds nito ay kayang umabot hanggang 900 kilometers per hour. Ang service ceiling nito ay nasa 12,000 meters. Dinisenyo din ang aircraft na ito para sa mahabang uri ng paglipad. Ibig sabihin, hindi na ito kailangan ng paulit-ulit na karga ng langis upang umandar. Sa loob naman ng cabin na bubungad ang napakagarbong disenyo nito na gawa sa tapes, tries at gold. Ang mga furniture dito ay gawa sa neoclassical style at ang lahat ng iyan ay dinisenyo mismo ni Ivan Glazunov, ang anak ng Russian artist na si Ilya Glazunov. Siguradong komportable si Putin na magtrabaho at makapagpahinga habang nakasakay dito. Dahil sa ang interior nito ay customized, may napakaluwag na president private office, may meeting rooms, conference room, may bedroom at mayroong fully equipped na gym at medical unit facility sa loob nito. Ang napakalaking aircraft kagaya nito ay dapat na secured. Kaya naman ang mga piloto ni Putin ay mga ensayadong miyembro ng Russian Aerospace Forces Special Squad, mapaloob o labas man ng bansang Russia. Ang eroplanong ito ni Putin ay talaga namang secured mula sa mga magtatangkang umatake, mapahimpapawid man o lupa. Bukod pa riyan, ang katawan ng aircraft ay gawa sa special coating kung saan kaya nitong maging less visible sa RCS. Ito rin ay mayroong anti-aircraft defense system. May kakayahan din ito na magpadala ng encrypted messages na kahit sa ang sulok ng mundo gamit ang kahit na anong channel ng komunikasyon. Equipped din ito ng radar, electronic, electro-optical at maging visual control. Higit sa lahat, mayroon itong nuclear control panel. Meron itong 4 na engines kung saan kahit na 2 ang hindi gumana sa mga ito, kayang-kaya pa din itong makalipad ng maayos. Kalam tulad ng ipinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating Facebook group. Kaya pa din itong makalipad hanggang 800 kilometers at maglanding ng ligtas. Marami pa daw rason kung bakit gusto ni Putin na gamitin ang aircraft na ito. Isa na dito ay dahil 5 beses itong in-upgrade kung ikukumpara sa normal na airplane. Bukod pa riyan, marami pang ibang defense features ang aeroplanong ito na hindi isinasa publiko. Kung isusuma total ang halaga ng sakyang ito base sa mga detalye at impormasyon na naisa publiko, maaaring nasa 3.9 billion rupees ito o higit pa. Ayon sa batas, ipinag-uutos na kailangan mayroong 2 reserves na aircraft ang presidente para kung sakaling magkaroon ng di inaasang emergency ay mayroon agad magagamit. Kaya naman kapag pupunta si Putin sa ibang bansa, hindi lamang iisang aircraft ang dala nito, kundi higit pa. At walang sino man ang makatukoy kung saang aircraft siya eksaktong nakasakay. Saka na lamang magkakaroon ng abiso kapag nakalanding na ito. Sa katunayan, lahat ng ginagamit na aircraft ni President Putin ay wala pang 15 taon sa serbisyo. Kaya naman sigurado na ang mga makina nito ay nasa kondisyon at maayos pang gumagana. Isa pa sa striktong patakaran ni Putin, dapat lahat ay gumagana, hindi lamang ang mga gamit sa eroplano, kundi maging ang mga personnel nito. Ayon sa dating piloto ni Putin, kung halimbawa may isang upuan ang hindi gumagana, hindi nila ito gagamitin at gagamitin na lang ang ibang eroplano. O di kaya isasarado nila ang buong hanay na yon upang wala nang makaupo. Isa pang patakaran ay walang sino man ang dapat na gumalaw ng makinarya ng eroplano. Dapat ang exclusive in-house technical personnel lamang mismo ang siyang pwedeng umayos nito. Kahit pa mayroong available na tao mula sa ibang airport. Dagdag pa niya, bawat presidential visit, mayroong itong kasamang 6 na technicians na well-trained sa pagkukumpuni ng eroplano. Talaga naman, sa video na ito makikita natin kung gaano nag-invest ang Russia sa seguridad ng kanilang presidente. Masusi nilang in-upgrade ang mga sasakyan nito para matiyak na aalis ng ligtas at uuwi ng ligtas ang kanilang presidente pabalik ng Russia. Kaya naman hindi nakatakataka na confident si Putin na lumipad papunta sa iba't ibang bansa. Kalam, anong masasabi mo sa mga sasakyan ni President Vladimir Putin? May masigit pa ba dito? Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.